Kasi kung feeling mo sayang na yung 8 years mo, tapos pinapatagal mo pa, marami ka pang time na sinasayang. Sayang mo pa yung oras mo. Umalis ka na dyan, girl. Kasi yung mga ganyan, nag-cheat siya, tapos nag-revenge cheat ka na rin. Masyado na siyang messy. I don't think maano pa yan. Kayo ba gagawin nyo ba yun kapag nag-cheat sa inyo, kunwari, yung karelasyon nyo? Nag-cheat din ba kayo? Ako na rin, nagkakasalanan ka sa jowa mo. Pero alam mo naman, napapatawarin ka din niya. Parang paulit-ulit. Martir din ako, yung in the sense na magre-revenge ako, pero at the end of the day, papatawarin ko pa rin naman. Pero gusto ko lang in that moment na maramdaman niya. Makasakit din. Porque breadwinner ka, lahat ng problema, aakuin mo na. Hindi naman habang buhay na ikaw na lang bubuhay sa pamilya mo di ba? Kasi kaya ka nga mag-aasawa, so meaning focus mo doon na sa bagong family mo, syempre sa asawa mo, sa ano, and lahat na lang kasi kahit si ano si Papa Dudut. Kaya nga. Right? Weird talaga. Ikaw din kaya mag-absent. Hindi ba? Ikaw na. What's up, guys? Welcome to Trigger! Let's go. Pagbigyan niyo na bira lang siya makapag-ano. Nang iniiwan niya na tayo. Welcome back sa pagbabalik ko! Yay! Welcome to the back! And for those na bago pa lang na nanonood sa Triggered, you can catch us sa YouTube channel. Para ako nga yun. Ikaw yun Back to sender. Guys, mapapanood nyo po kami ang ATM sa YouTube channel namin, sa Apple Podcast, sa Spotify, Audible, ATM official Facebook page kasi masaya ako, guys. Yes! No judgment. Oo. Tsaka guys, pwede nyo kaming i-follow sa aming official TikTok account. Finally, Triggered_ATM. Yes! At syempre, fresh episodes every Friday, 7 p.m. yan. At tapos mapapanood kami sa Kapuso Stream every Sunday, 3 p.m. po yan. Yes! Wow! Nag-welcome spiel ang Jeff Moses. Nag-open! Shout out na pare, shout out Ayan, na. shout out. Ay, may nag-comment si Aquarius Garnet. Parang laging wala si Jeff. Ano to? Nagigil ako sa'yo Lagi nga siyang wala. Valid yun, Garnet. Hindi, nakikita niyo siya dun sa intro. Andun siya yung picture niya. Lagi naman siya nandun every episode. Oo nga. Picture lang. Ay guys, sorry. Lagi akong wala kasi hindi ko na rin gusto tong In demand. Kasi hindi mo kami priority. Hindi. Ay, teka lang. Tap. Kasi conflict lang sa schedule. Bakit ako? May project din naman ako Bakit kami? Mga project naman kami. Ano sinasabi mo na parang nakatambay lang kami? Sino yung sabihin? So ano nga? Sorry po. Serious actor kasi ako. Kasi, yun nga, na laging basta tayo. Alam mo, nakaka-trigger ka. Ay. Actually. Di ba? Sorry na. Sorry. Pero okay din yun na wala ka pa rin pag-usapan ka namin ilang beses naman yan. Ganyan naman talaga. Wala. Sige. May sabi pa dito, sabi ni Amelia Meg Sige, go. Thermopolis Mionet Thermopolis. Mionet. Rinaldi. Uy, si ano yan? Yan yung Princess of Genovia. Amelia Mionet Thermopolis Rinaldi. Ay, sorry na. Sorry. Ikaw na magbasa. Yung comment niya is galing dun sa episode na sinong mas bet mo, si Daniel Padilla or si Anthony Jennings. Sabi niya naman, mas bet ko si Vince Maristella. Yes! Iyon naman ba? Sigurado ka ba? Message kita. Amelia, call me sometime, ha? Oo. Prinsesa yan. Basahin mo, pre. Ito, from the Only Sex episode. Wow! Only sex Valentine. Base sa mga answers nila, parang compatible sila Vince and Thea. Wow, pwede kayo mag-sex! Pwede kayo mag-sex! Wow, compatible for sex kayo! Only sex! Balitaan namin kayo next time. For more updates, kaya i-follow nga kami. Subukan muna namin. Ha?
Sabi naman ni Renz Fernandez 4523, ang cringe nung paminta na guy sa gitna. Obvious na ang iniimbento lang ang mga kwento. Anong problema? Referring to Vince Ako, Manistela. paminta? Absent ako. Ako? Sige. Hindi paminta to, no? Okay lang yan, may nakabet naman sa'yo. Dito naman tayo tama. sa TikTok. At sabi naman ni D. Sanga, Sean Lucas, question mark, kahit anong size, basta go. Kahit ano size. Galing yun dun din kay Doc Rica na episode, yung pinag-usapan natin yung the size matter. Oo. So it doesn't matter. It doesn't matter, basta ako daw. Okay lang, pag tulog to small, tas pag mga large na siya. Okay. Sabi naman ni Jera, laro yung comment na kahit anong size, basta pogi. May point naman siya. Wahahaha. Oo. Parang tignan mo palang lalabasan ka na. Wow! Wow! Chill, bro. Sorry. Sabi ni user 824681359. Yes. Maganda tong podcast na trigger. Of course. Shilimmers. Smart and articulate Gen Zs and mga hosts. Ang mga Talaga. Kakasabi niya lang ng smart and articulate eh. Tapos nagkamali ka dyan. Mali na yung pagbasa. Teka lang, parang absent ako niyan na. Hindi, pero first time na sinabihan tayong smart nang hindi si Thea lang. Kaya nga nasama ka. Oo nga, no? Oy, good job ka doon. Good job. Thank you, Good thank job you. ka doon. Grabe mo. Kasalanan ni Thea. Kasalanan. Lahat na lang kasi kahit si ano si Hola! Papa Dudut. Kaya nga. Right? Ang weird talaga. Ikaw din kaya mag-absent. Hindi ko, ikaw na. Oo. Oh, sige. Ayan na. Mga comments from YouTube. Dun sa episode na Galawang Cheater with Yasser Marta. Sabi ni... Galing mo doon! Ang galing ni Jeff sa episode na yun. Talaga. Absent ako nun eh. Sabi ni Bisdak sa America 6833. Ang light lang ng conversation nyo kahit ang topic nyo ay cheating. And sana makapag-guest sa inyo, si Tito Boy. Yes, Tito Boy. Si Tito At Boy. gusto ko lang din i-shoutout talaga yung episode na yun. Super... parang naging fan ako ni Yasser. After that, parang ang nagustuhan ko yung thoughts niya. Tapos, first time ko din kasi siya makausap na yung matino. May sense pala. Oh, puro kalokohan niya sa outcome eh. And I appreciated that he was truthful. Yung hindi siya nahiya na mag-share ng yung mga mali din na nagawa niya in the past. Umamin in terms talaga of- siya. oo. Ganun. So, yun. Ang ganda lang. Ganda ng episode na yun. If you haven't seen it, please do watch that. Yes, panoorin nyo guys. And ito, sabi naman ni Chris_0709, may mga tao kasi na mas gagaan yung nararamdaman nila kapag nailabas nila yung galit at may voice out publicly. Gagaan talaga yung pakiramdam pag may nailabas na. Totoo. As in, no? Ginhawa. Basta labas mo lang. Joke. Naghahanap din ako ng mga ibang comment. Meron dito, meron from yung sa TikTok naman. Kasi in fairness, thank you guys sa lahat ng mga nagpapa-viral na mga clips namin sa TikTok at nagko-comment. Sobrang na-appreciate ko. Ang saya magbasa ng mga input nila. Like, ang dami talaga. Anyway, dito sa episode na yung Strong Independent Princess, Strong Independent Woman or Disney Princess, may nag-comment na, true naman kasi yung babae, iniipon talaga yung mga kasalanan mo. Ano masasabi niya doon? Oo, totoo. Ano Nakabangko. ibig sabihin nun? Parang, bawa, sinabi, finorgive, pero yung totoo, nasa ano pa yun, parang sabi nga ni Alex Calleja, linalagay sa cabinet. Oo, parang ilalabas yung kasalanan na yun sa tamang panahon. May nagsabi naman dun sa yung friend natin na episode with Shuvi, yung inasar ko si Vince na hindi pa siya nanlilibre. May nagsabi dito, si Positivity Pro, mukhang kuripot talaga si Vince. Mayaman na kuripot. Bakit? Ano problema mo sa mayaman ako kuripot? Kaya nga ako mayaman eh. Kasi kuripot ako eh. Tama nga naman. Tama nga. That's how you stay rich. O, hindi naman. Minsan naman nanlilibre din to, di ba? Pero actually, totoo naman. Actually, Kailan lagi... yun? Iba yung libre niya kasi, galing kila tita. Yun naman yung hinighlight ko naman yun dun din sa episode. Sabi ko na lagi nga kami nakikain, nakikitulog, nakikiligo. Oo. So, okay lang yun. Yun yung silbi ko eh. Headquarters yung bahay ni Vince. Oo. Meron din, from that same episode, yung topic is floater friend. Tapos sinabi ko na
di ba share ko doon na naiisip ko minsan na bakit yung mga, yung parang pag naiisip ko na mag-reach out sa ibang tao, tapos parang naiisip ko bigla na, bakit hindi sila mag-reach out sa akin? Tapos ang sabi ko doon is that, parang ikaw as a friend, dapat mag-reach out ka na lang kasi act of service na ibinibigay mo yung friendship mo. Tapos I think a lot of people kind of misunderstood my point. Kasi parang, yung sinasabi nila is parang pinopromote ko is one-sided friendship, parang gano'n. Hindi naman gano'n yung ibig ko sabihin. Ang pinopoint out ko is, walang mangyayari sa friendship ninyo kung walang mauuna. So kung naisip mo na gusto mo makipag-hangout with that friend, di mag-invite ka na, wag mo nang isipin na, hindi naman ako inaaya nito, hindi naman ako, ba't di mo na lang ikaw mag-try na mag-aya? Tapos, eventually, kung nakailang aya ka na, hindi pumupunta, hindi sumisipot, di doon ka na mag-decide na, okay, maybe it's time to let this friendship go. Kasi parang wala naman nangyayari kahit ako yung nag-e-effort. Or if feeling mo hindi na-reciprocate yung effort mo na yun. Yun lang. Parang feeling ko din kasi kapag... Talino talaga ni Thea. Oo. Thank you so much. Hayop? Feeling ko din kasi kapag masyadong iniisip mo na, bakit kaya hindi nag-reach out sa akin si ganito, ganyan. Parang nauuna kasi yung pride Oo. Na parang minsan hindi tayo nagiging aware na ganun pala yung parang na-feel natin towards sa isang tao. Na parang dapat mas maging aware tayo na dapat ibaba natin yung ganung klaseng pride pagdating sa mga kaibigan. May nakita rin akong comment na kanina nakita ko lang. Ang tanong niya, bakit tong si Vince lasing parang lasing lagi? So ano tol? Bakit nga daw? Bakit nga ba kasi? Pero parang masyado, relax lang talaga Relax lang talaga yan. Ganyan talaga magsalita. Kapag kunwari, kahit feeling ko kahit sa totoong buhay din talaga. Di ba? Parang lahat ng, pag nagsasalita ko, parang sinasabi nila na ang bagal, ang sobrang chill. Oo. Tsaka hindi lang sa pananalita, pati personality niya rin. As in, yung parang sobrang laid back. Laid back as in. Sige, explain mo. Okay, Expound. lahat okay sa kanya, gano'n. Parang lahat nagpapanik nuts, parang ako nakaganyan ba? Oo, yung gano'n siya. Kalmado lang. Oo. Ito may isang app din kasi daw na nag-worry ang fans si Thea kasi mukha daw wala kang energy. Kasi ikaw wala ka daw energy. Ako? Oo. Di, Actually, nakita ko nga yung comment na yun. may times kasi guys na gusto niya lang makinig. Oo. Minsan lang nagsha-shutdown lang ako, ganun. Siya daw kasi daw matalino, so alam mo yun. Tsaka, Naubos yung brain energy niya sometimes. sa triggered, ako talaga yung maraming sinasabi. Ay, absent pala ako nun. Joke lang. Ako yung tahimik kasi wala ako. Absent nga. Address ko pa ba yung yung ayaw niyang mag-date ko yung anak niya? Meron din ako nakita dito, dun din sa Strong Independent Woman na episode, sabi niya, paano kasi kung makagawa ng kasalanan ang lalaki pang malakasan agad? Bomba! Ang malakasan. Yun yung sabi niya. Ayan. Yun lang. Yun na. Okay. Thank you for all the Thank you, comments, yes. guys. Continue lang kayong mag-comment dyan. We appreciate it. Oo, Pero grabe, sige. ang dami nagko-comment no? Ang dami din talaga na-engage sa mga pinag-uusapan natin. Dami na din trigger. Nakakatawa lang. May comment pa pala ako nabasa. Ano yun? Ano? Tungkol sa nag-viral na TikTok video ko. Yung about yung sa ex ko na tama ba na nagsiscroll ka sa phone ng ex mo or like sa messages? Well, first off, 15 kami nun. 15, 16 kami nun. Ano ba yung comment? Oo nga, ito? what was the comment? Tama ba na binubuksan yung phone? Hmm. Kasi sa dulo din sabi ni Yasser, wait lang. So parang 'di ba 7 years versus 2 weeks, yung parang ganun din. Yun yung feels. Nginig talaga ako Ayan habang na. binabasa ko. Totoo yan. talaga But yung women's intuition. Yeah. Oh yeah, for real. Pero tama bang binubuksan yung cellphone nang walang sabi-sabi? Yun yung flasher pala kasi. Oo, tapos may Ano yung mga nag-comment. sabi? Ayan, ang dami, Thea. Ayan, Sige, go kayo lang. Ano yung notable, Chelsea? Kayo lang ba? Basta yon. Isa doon is yung, tama ba na binubuksan yung phone? Kaya yung iba, dahilan na privacy, may ginagawa na pala. Sakit nun, mom. Found po, hindi fine. Diyos ko, makapag-English lang talaga. Gab. Ako naman, lahat ng hinala ko tama. I saw it in my own eyes.
kapag ganyan kaganda ni Loco, pakialamera, gantong-ganto nangyari sa akin, pwedeng makasuhan pag nag-open ng privacy message, lalo na hindi Dami alam niyo ng naman partner sinasabi. mo. Na nasa batas po. Masyadong, Kanya-kanya naman yung Yeah. sa phone eh. Yeah, and how should I know? Baka siya din, nagbubukas din siya ng messages ko, di ba? So, wala Kasi lang siya nakita. Oo, wala lang siya nakita. We had each other's, kumbaga, consent sa pag-open ng social media. So, I don't think it's wrong kasi there's that verbal consent. Bam. Man. Oh. Talino talaga ni Cheska. Ano? Talino ni Cheska. Tsaka ang OA, 15 pa sila noon. Oo. Ano mahalap mo sa cellphone na mga ganong age? Siyempre mga lang. 15, 16. Eto na nga, usapang trigger tayo! Okay. Okay. Kasi we compiled different stories na nakaka-trigger. Biglang ang formal. Yes. Diba? Nag-compile kami ng different stories na nakaka-trigger talaga as in. So from social media para syempre mapag-usapan and comment din kayo makaka-triggered kung may na balitaan kayo na gusto nyong pag-usapan namin or kung anong mga gusto ng topic na i-topic namin dito sa Trigger. Balik tayo sa roots natin. Ano nakaka-trigger sa atin. Oo, totoo. Ito yung unang natin eh. Una natin. Video. Parang kailan lang. Yeah. Oo. Diba? Lagi nga lang ako absent. Okay lang yan. As of this point, obvious na talaga yun. Ito na yung pinaka-running joke namin actually. Sa bagay. Anyways, eto from Reddit nga. Ito. Grabe yung title, ang lalay. 8 years nag-cheat siya. So, mag-cheat na lang din. I love it! I love it! Oo, and From maraming Reddit. salamat sa Reddit. Kasi sa Reddit talagang dami nating Oo. mababasa talaga doon na, alam mo yung sobrang juicy and all that stuff. And we love it. Yo, keep it coming para madami tayong mag-uusapan. Pero eto na nga. Alam mo ba, nag-download din ako ng Reddit? Para lang magbasa. Oo. As in, meron mga issue talaga na parang nababasa mo sa Reddit na parang, may issue pala na ganito. Nangyayari pala talaga to. Oh, as in, tayo na mag-download din. Masaya No, din I have magbasa. Reddit. Oo. Sa high school pa lang ako. Ano na ako. Shoutout pala dun sa Reddit threads girl. na ginagamit natin. Ano yung threads na ginagamit natin? Like, r/offmychest Chest. PH. And r/ako ba yung gago? yeah. Meron nga ako Shoutout sa nabasa inyo. parang last week about kay Pia Words Back. Yung yung parang, Ayun, Chika PH din. yung tawag dito, binabash siya yung nag-unbox siya. Oh, tapos? Tapos, ang dami nang talagang sinasabi ng mga tao na parang nonsense. Para ma-hate lang. Madami silang time on their Parang hands. mapag-hate lang ng isang tao. Na parang, ako naman, aliw na parang, Wow! Nung ako din, Upvote. super na-enjoy ko magbasa like yung doon nga sa mga threads like yung Off My Chest, PH, mga ganon, ako ba yung gago. Kasi parang ang dami pala talagang iba't ibang klase ng problema sa mundo. Yung mga hindi ko expect na, may mga tao ba nang may ganito pinagdadaanan or may ganitong situation. Ayun, okay, let's move on to the, So ito naman guys from Reddit. Yan, from Off My Chest PH. Oy, shout out sa Off My Chest PH. Thank you so much. Yeah. Dami Nakaaliw. namin nababasa. O baka nag-post na kami dyan, di nyo lang alam. Di ba? We get it off our chest. Ayan, 8 years nag-cheat siya, so mag-cheat na lang rin ako. Ito sinabi dito. No, don't do it. You'll feel disgusted with yourself afterwards. Let him do the dirty shit and remind yourself of your worth and have the courage to leave. Lalo na if nagbabalikan naman kayo uli. All the mess for what? All those scars to live for every day while you're together for what? Diba? Ayan, Don't meron be pa. like me. Don't be like me. I wish I have the courage to leave. So Yun yung gusto dito, niyang gawin na mag-cheat na solid siya. na mentality niya. As in, ang tapang niya actually. Cheat na lang din ako. Ibig sabihin, laban. Ay, pero parang ginawa niya nga. Tas, So, ang sinasabi niya is parang, ito yung ginawa niya pero wag niyong gawin. Yes. Huwag niyong tularan. Huwag niyong tularan. May realization naman na tipong, syempre, pangit naman talaga mag-revenge, guys. Nasa Biblia yan. Oo, Huwag di ba kayo sabi, mag-revenge. don't fight fire with fire. Kung diyan ka masaya, di okay. Pero may na-experience ba kayong ganyan? Parang nagagantihan kayo ng Oo. jowa nyo? Dati, yung sinabi ko, yung kinuwento ko dati na nag-cheat ako, nag-cheat na siya sa akin right after. Tapos nagkabalikan kami after. And sobrang messy Parang na. gaguhan lang. Sobrang messy na. Meron so, tama din ako, nga siya. meron din akong na-experience sa na parang nag-cheat ako.
At nung pagkatapos ng relationship, nalaman ko lang din pala, nag-cheat din pala siya sa akin. So parang mas gumaan lang yung pakiramdam Paano ko. mo nalaman na nag-cheat siya sa'yo? Sinabi sa akin ng mga friends ko. Sabi ko nga, ba't ngayon niya sinabi? Kasi may kalokohan ka rin eh. Sana mas linalaan ko pa. Kasi pwede naman pala. Oo nga, no? Sa akin ba? Oo nga, no? Ay, naku. Iba talaga yung culture na din ngayon sa mga Gen Z, no? Tipong... Gen Z tayo ah. Oo nga naman. Kaya nga, wala naman kami Wala sinasabi. naman sinasabi. Millennial ka. Teka lang. Miss you! Go, Miss go. you. Oo, yun nga. Oo. Pero tama siya kung umalis ka na lang. Yeah. At gets ko na medyo nahirapan siya to leave, na parang hinayaan niya na lang and gusto niya na maggumante kasi 8 years na sila. Siguro sayang. Sukot naman talaga yun. Oh, siguro sayang for you, but wala eh. That's the reality of it eh. Honestly, mas mahirap talaga to like let go of something na hindi ka pa ready to let go of. Yeah, for sure. So parang ayun. Kasi kung feeling mo sayang na yung 8 years mo, tapos pinapatagal mo pa, eh mas Marami ka pang time na sinasayang. Sinasayang mo pa yung oras mo. That's true. Umalis ka na dyan, Umalis ka girl. na. Kasi yung mga ganyan, nag-cheat siya, tapos nag-revenge cheat ka na rin. Masyado na siyang messy. I don't think maano pa yan. Hindi worth sa time nyo. Promise. Wala na natitira doon. Oo, messy na masyado. Gamitin nyo na lang yung time na yon sa pag-improve sa sarili nyo or mahalin nyo yung sarili nyo bago kayo magmahal ng iba ulit, di ba? Yeah. Ganun. Iwan niyo na lang. Oo. Kayo ba gagawin nyo ba yon kapag nag-cheat sa inyo, kunwari, yung karelasyon nyo? Nag-cheat din ba kayo? Paano kung hindi cheat pala? Like parang, inaabuso ka lang. What do you mean? Like In yung what way? kabaitan mo, ganun. Alam mo yung mga ganun bagay. Like, Kung magre-revenge Can you ka give din. like a situation? Like parang madaming kasalanan sa yung partner mo, pero pinagbibigyan mo lang din talaga. Anong kasalanan? not really cheating, but Oh, not- just Micro-cheating. Pwede. just offenses in general lang. Oh, like parang alam mo yun. Like alam mo yung pagkakamali na alam mo namang papatawarin ka. Gets mo ba? Gets mo ba? Alam, like, parang kunwari, nagkakasalanan ka sa jowa mo, pero alam mo naman na papatawarin ka din niya. Parang, paulit-ulit, na parang ganun. Iwan mo na. Dapat, Depende how deep the situation is. Kapag, if it's something that you guys can work on, then why not work on it? Pero if it's something na, alam mo yung may sugat. Destructive Oo, na sa pagkatao mo. destructive, ganun. oo. Parang dun, that's where we draw the line na parang, hindi talaga tama. Ako nag-get, parang, I don't know if I'm getting your question, pero, like ako, wala pa akong, I don't think I would ever yung revenge in the sense of cheating. Pero nagawa ko na yung parang, may nagawa siyang mali sa akin, tapos magre-revenge ako in a way na, may sasabihin ako na alam kong masakit. Wala siyang iko-contribute sa conversation or sa relationship namin. Gusto ko lang manakit. Gusto ko lang na ma-feel niya naman yung Siya naman makaramdam siya ng naman, sakit. Oo, exactly. Or mga small things like that, or like i-invalidate ko siya, or parang di ko siya papansinin pag nasa labas, yung parang baliwala siya, ganon. Ganon, nagre-revenge ako in that. Like say for example, hindi siya sa'yo nagparamdam, so hindi ka din magpaparamdam, ganun. I guess. Parang gano'n. So, ano naramdaman mo after nun? Similar ba sa kanya na parang you felt bad or nagbigay naman ng konting satisfaction sa'yo? Nagbigay siya ng satisfaction sa akin. Ayup! Talino mo talaga, Thea. Yeah. Oo. But, to each Bakit own. parang hindi ko yun kaya gawin? Like parang pipilitin ko talaga sarili ko to like not do it. Ako naman, like, ano naman ako, hindi naman ako yung immediately Hindi na... Hindi naman. Siguro ganyan lang ako towards like my partner. Like parang, Siguro. as much as possible, gusto ko na okay talaga. Pero basta, it's hard to explain. Ako naman kasi parang eventually, nagiging okay din naman. Kasi nga, ganyan din naman ako, like, martyr din. Pero, martyr ba yun? Martyr din ako, yung in the sense na magre-revenge ako, pero at the end of the day, papatawarin ko pa rin naman.
Pero gusto ko lang in that moment na Maramdaman niya. Saktan makasakit siya. din. Oo, kanya-kanyang limits naman yan eh. Sigurado rin naman ako sa'yo, umabot ka rin sa point na umabot ka na sa limit mo at may ginawa kang di niya gusto. Di ba? Ikaw naman bait, never ka pa Oo. na Hindi gano'n. naman. Oh, Hindi like, kunwari, di ka niya Iniisip ko pinapansin. lang. Tapos, makipag-break ka, yun. Hindi, say for example, hindi siya nagpaparamdam, ganon. So parang, sige, hindi din ako magpaparamdam, pero may ano yun eh, may kumbaga, kailangan may conviction. Hindi siya, it doesn't come like naturally to me. Like, kailangan ko siyang pag-isipan na, okay, sige, Yeah. go. Ako din naman, I never did that specifically, yung paramdam shit. Pero it's more the, yun nga, yung words. I can really say some Ayaw nga! hurtful shit. May ganyan din ako. Pag sinabihan ako ng something, or sige, ikaw din. Oh, di ba? Ako din. Di ka ganun kabait. Oo. Ano Kala din mo ako ako lang? So, ito din. Next kwento tayo. Ito, rude kid sa grocery. Pang curious ako dyan. Oo Yan nga. nga Di ko akalain na may experience ko pala maka-encounter ng salbahing bata sa grocery. So, nasa mall ako kanina para mag-grocery. Nasa vegetable section ako. Nakasalubong ko yung bata at nanay niya. Dadaan ako with my cart tapos nakaharang yung bata. Umalis naman agad. Di ko nalang pinansin. Nung tumingin na ako sa potatoes na bibilhin ko, nakatalikod ako sa kanila. Busy pumili ng okay bilhin. Nagulat ako, may humampas sa likod ko, bandang balakang. Grabe yung shock ko. Malakas yung pagkakahampas, parang buong energy niya nilagay niya sa pagpalo sa akin. Napaaray ako, tinignan ko yung nanay, nakatingin lang sinabihan ko na, pakisaway naman, sinabi naman ng huwag kang malikot. Yun lang. Hindi man lang nag-sorry sa ginawa ng bastos niyang anak. Grabe, I'm fuming mad. Kanina gusto kong kutusan yung bata. 4 to 5 year old siguro. Lalaking bata, Lalaki, bata pa, wala namang manners. Malamang nakuha sa nanay. Bang! Kung pwede lang, hampasin din eh. Naalala ko galit ko kanina. Pwede lang ang pasin. Post ito para makita ng nanay. Ay! Okay, Kaya may experience na kayo with Ako, kids. nai-imagine ko pa lang na ako yan. Talagang ganyan din yung galit ko. Legit. Ang daming batang nakakairita. Actually. Sorry sa mga may anak dyan, pero Sa marami mga batang nanonood na ng mga 4 to 5 years old, marami sa mga anak ninyo nakakairita talaga. Walang cocomelon, kukutusan ko kayo! May games dyan, masarap yan. O, diba? Hindi pwede sa'yo yan, maanghang to, maanghang. pero may annoying age talaga eh, no? Meron talaga. Oo. Like, may cute na age tapos annoying stage. pero feel ko kasi nasusolusyonan yan with like discipline talaga sa bahay. Kaya nga, Oo, mukha naman naman. nang hindi dinidisiplina. Kasi Yun na kung nga. kung nai-imagine ko na kung ako yung may anak, tapos nakita ko na may hinampas yung anak ko sa grocery, dahil alam ko na yung anak ko walang kapabilidad pa na mag-sorry, Yeah. ako ang magsasorry. Yeah, exactly. Di- So obviously, sa situation na Nanay to, ko, sorry ka! oo. Sorry ka! Obviously, sa situation na to, wala. Kasi parang hinahayaan niya na lang din yung anak niya. Kasi hindi nga, unang-una, hindi niya pinakita na the kid should apologize. Yeah. Or walang ganun na nakikitang tamang role model yung bata. So parang, syempre, fault yan ng parents. Kasi that's a reflection of them how they raise a child. So parang sa mga parents naman dyan, please naman po, gusto po natin ng maganda, matalinong henerasyon in the future. Ano ba yung mababait, polite, and all that stuff. All the good things. So please, raise your children well naman. I mean, nobody is perfect, pero try to be. Diba? Hayop na bata, lalaking bata eh. No? 4 to 5 years old, humampas ng puwet. Oo nga, yun nga inisip ko eh. Isip ko yung sarili ko nung bata ako. Papatol ba kayo sa ganon, sa mga bata? Syempre, hindi. Ako papatol ako. Joke lang. I mean, You can get, syempre, child Paminsan, abuse. depende. Siyempre, Ay, hindi malakas ko trip naman. ko. Ako minsan nagtitrip ako ng Oo, bata. nag-trip ako ng bata minsan. Yung tipong kunwari, sunod sa nanay, tas ang gulo. Ngayon isang beses, parang, ang gulo namin sa pila, tas ang kulit ng bata, sunod sa nanay. Punta siya sa akin, no?
Hindi ako tumabi. Binangga ko siya gamit dito ko. Tapos natumba siya ng gansting na ko lang siya sa lisako. Meron ako sa aeroplano. Yung sinisipa yung upuan ko, tapos may gumaganon ng kamay. Pucha, ginawa ako nung ginanon niya yung kamay niya sa ulo ko, hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, ayup ka. Sabi niya, ganun siya eh. What? Grabe, ano to? I guess yun yung magandang way na pag-handle sa mga situation na gano'n. I think valid naman na medyo mang-bully ng mga bata. Basta hindi naman sila nasasaktan. Subtle Maano bully lang lang. sila ng konti. Pero kayo ba dati nung bata kayo, paano ba kayo dinidisiplina ng magulang niyo? Palo. Ay, ako talaga. Tsaka Alam mo yung pag nasa dinner table, tapos kukurutin ka gamit yung paa. Ang sakit! Alam niyo yun? Wow! Hindi niyo yun. yung ginawa ginaganon yung Yung paa. sa ganito, sa shin mo, igaganunin. Yung kukurutin ka gamit itong dalawa. Yung gaganon. Yung kapag, kasi ako nun, yung parang bagal kumain, tapos yung parang nanonood lang ng TV, tapos nakatenga lang yung pagkain, or madaldal masyado, tapos kukurutin ka sa ganito. Sobrang sakit. Yun lang. Ako palo, tsaka talaga. palo, oo. Ganon. Tapos yung mata pa lang ng nanay ko, gaganon lang yun. Gaganon na lang ako eh. Di ba dati hindi pa uso child abuse? Oo, nabuta ko Grabe, yun. palo. Ano yung pinakamasakit na ginamit pang palo sa inyo? Bamboo. Bamboo. May belt. display kami na bamboo. belt. Putang ina, hinampas ako ng ganun. Leather belt. Gagi, nakakatakot yung belt. Ako sa akin, nabato na din ako ng libro. Yung tuwan ako ng tatay ko ng bata. Hindi mo maintindihan. Baka sakaling pumasok sa utak ko. Ipasok ko sa utak ko to. Pero isang beses din, pagpalo niya sa akin, pinalo niya ako sa puwet. Pinaliguan ako ng yaya ko. May marka yung puwet ko ng kamay niya, nakaganon. Handprint. Natry ko din yung pinaluhod ng parang dalawang Ako din! Tapos yung kahoy pa yung namin, kahoy yung floor, tapos sobrang sakit sa tuhod. Face the wall. May munggo pa, may munggo. Tapos gaganon ka, incruz. Incruz Wala na na yun, no? Hindi na yun, bawal na yun. Wala na. Oo. Naku, natitrigger din ako sa gentleman. Nahinayang ako eh. Di ko man lang So, naabutan. paano mo didisiplinahan yung bata ngayon? No! Stop! Sit! Ganun ba? Paano ba? Ako, naranasan ko lahat eh. Suntok, sipa, lahat na. Well, Ay, nagkasugat. pero ako, actually, hindi ako doon ha. Like, I mean, thankful pa nga ako sa parents ko na Thankful ganun yung ako. eh. Gusto ko yung Ganun Ako yung din. disiplina pagpapalaki kasi. sa akin. Oo, kasi hindi naman sa pero napag-compare ko yung ugali ko ngayon sa ugali ng mga younger generations ngayon. Ang lala. Yeah. Ang lala talaga, ang layo. Yung tipong takot tayo sa parents talaga natin at saka mga elderly, di ba? Ngayon, grabe, matapang na. Yeah. Sumasagot. My sister and I have like a huge age gap. She's only 14 and I'm, Bruh, there's a huge difference talaga sa pag-uugali namin. Bakit As magkaiba in- ba yung pagdisiplina sa inyo? I think so. I don't know. Matagal na akong hindi nakauwi sa amin. Pero I feel like may difference. Kasi sa akin, talagang ganon. Palo, pak, tapos sigaw, ganon. Sa kanya kasi parang na-notice ko, parang hindi masyado ganon na eh. Although meron naman, no, may mga times, pero hindi gaya nung time ko na may Naranasan pa-incruz mo. pa, o old school. Ayun. So yung next bisita niya dito, palurin mo. XP lang, ganun. Diba? May content kasi ako, be. Gusto mo i-try? Oo, ganon. Next story tayo. Oo. Ito. Ano nga yung ABYG? Sorry. Ako ba yung Asian gago? baby girl. Ako ba yung gago, pare? Ako ba yung gago? Kasi Ako ba yung bago? Ikaw yung bago dito, bago ka dito. Sorry. Ako ba yung gago kasi pinapili ko si GFB to me and her family. Shit. Grabe, ang tindi mo, pare! Shit. Hindi Okay. namin sinasabing gago ka, pero matindi ka. Okay, kailangan nating ano to. Okay, go. Ako, si Guy, 29 years old siya. Tapos, meron siyang girlfriend na 30 years old. Older than him. Oo. By 1 year lang. Oo. For 7 years and we don't have issues with each other. Except that she is a breadwinner. Family ni GF lahat sa kanya nakaasa.
Dahil siya ay pinakamalaking sahod sa kanila. So, bunso siya sa 4 na magkakapatid. So, Oo, panganay nila sobrang arte sa trabaho, papalit-palit ng work. Kaya ngayon, tambay lang sa bahay at kasama pa ang jowa sa bahay nila. Yung pangalawa, medyo matino, nag-aambag kahit papano. Yung pangatlo, may problema din. So, ayaw ma-scroll yun. No? Oo, so recently a family issue came up. May sobrang laking palang utang yung kapatid niya at di niya kaya bayaran. So, ang ending, si GF ang nagbabayad ng utang ng kapatid niya. 200K yung utang. Oh my God, 200K. May utang ng kapatid niya kasi sabi ng parents niya, wala namang ibang magbabayad niyan. Wala din kaming trabaho. And doon nag-start yung idea niya na gusto niya na makipaghiwalay. Oh, feeling niya burden na siya sa akin. Nahihiya na daw kasi baka pag kinasal kami, di ako maging priority niya kasi nga breadwinner siya at sobrang tagal niya nang magbabayad yung utang. And sinabi ko naman na dapat ipaintindi niya sa family niya na di habang buhay ganun ang setup. Pero sabi niya, di mo naiintindihan. Wala ka kasing sa kinalalagyan wala ko ka kasi sa shoes ko. Oh, ganun lang. Oh, social. We're planning to get married. So, nag-start kami mag-ipon since 2021. And we agreed na kung sino makipaghiwalay, sa kanya mapupunta yung naipon namin for the wedding. Unahan mo na, pare! Pre! Ganda ng business idea na yan. Gago, kaya pala. Joke lang. Ako ba yung gago? Kasi pinapalit ko siya. Pinapili ko siya between... May Kaya mo yun, pare. Oo, ako ba yung gago kasi pinapili ko siya between me and her family? Tinanong ko siya, kung maghihiwalay tayo, ibibigay ko na yung wedding fund natin sa'yo regardless kung sino makipaghiwalay kasi alam kong mas kailangan mo or itutuloy natin yung wedding natin. Damn. Ano thoughts niya doon? With the situation. First off, you don't make your partner choose between you or her or his family. Hindi yun dapat option. I guess di naman niya pinapili naman talaga. Di naman niya sinabi na it's either me or your family. It's that gusto makipaghiwalay ng babae sa kanya. And parang clickbaity lang yung title niya, pero hindi naman niya pinapili. Ayan, ako ba yung gago kasi pinapili ko siya between me and her family? Kaya nga, pero sa pagkaka-explain niya ng situation, hindi naman ganun yung direct na tinanong niya. Ito yung tinanong niya, oh. He was very understanding nga nasabihin mo sa family mo na hindi habang buhay niyan. Tapos sabi ng girl, di ba, na di mo naintindihan, parang ito yung kalagayan namin and fear ng babae na pag nagpakasal sila, di niya magiging priority yung lalaki. So technically, yung babaeng nag-offer ng choice na yun, na parang for her, it's either him or her family. Kaya sabi niya, kung maghihiwalay tayo, ibibigay ko na yung wedding fund sa'yo, regardless. Or ituloy ba natin yung wedding natin? Kasi parang kailangan niya rin ng pera right now. Which is yung naipon nila for their wedding. Sabi, no? Actually, ang bait nga ng lalaki, no? Ang bait niya, pare. Sobra. Bait niya. Oy, rare yung ganyan, ha? Tipong... Para sa akin, parang feeling ko yung may mali is yung yung babae. Parang alam ko, breadwinner siya. Pero yung may mga ganyang bagay na dapat, dapat hindi mo na, like, parang responsibility yung mga utang ni ganito, utang ni ganyan. Na parang okay na yung makapag-provide ka sa family mo, pero hindi mo dapat i-fulfill yung mga parang problema din nila. Guess mo ba? Parang katulad niyan, yung mga kapatid niya, parang masyadong choosy sa trabaho. Parang hindi pwedeng rason na choosy yung kapatid mo sa trabaho. Dapat gumawa ng paraan yung mga kapatid mo na kumita at makatulong sa pamilya. Tama. Guess mo ba? So para sa akin, parang masyadong ewan ko, like, masyadong close-minded din yung babae para isipin niya sa lalaki na kailangan niya piliin yung lalaki or yung family niya. Guess mo ba? Yes naman. Tsaka din naman, like sa lalaki, nasa sa'yo, buds or pare, kung okay lang sa'yo yun, kung kaya mo to live with her family, to have, na magkasal kayo na gano'n yung family niya. Or kung kailangan niya talaga pera, bigay mo na lang muna sa kanya yung wedding fund niyo. Huwag muna kayo magpakasal, kayo na muna. Diba? Pero
Bad trip no? Bad trip Pero eh. para sa akin din, hindi like, kapag ibibigay ng lalaki yung fun sa babae, parang hindi din matututo yung babae para sa akin. Like, kailangan matuto ng babae na kailangan ma-separate niya yung yung parang responsibility niya para sa sarili niya, tsaka para sa pamilya niya. Oh, Kasi tsaka magkaiba mag-stand yun up siya for herself sa family niya. Like, hindi porke breadwinner ka, lahat ng problema, aakuin mo na. Pero gets ko rin naman yung babae. Pwede rin naman na kung piliin niya yung lalaki, I mean like, mag-stop muna siya maging breadwinner for family, na dun tumino yung mga kapatid niya kapag nawala siya. Oo. Like, para sa akin, malaking factor siguro yung kung bakit walang ginagawa yung mga kapatid niya. Kasi nakikita ng mga kapatid niya na, kaya naman pala ni ate. Gets na ba? Na parang, chill lang ako kasi may nagpapakain naman sa amin. Okay naman pala kami. Oo, di ba? Kaya So, niya naman. kailangan matuto yung mga kapatid mo na hindi porke nagbibigay ka, is kailangan aasahan ka na nila. Gets mo ba? Gets. Parati. Actually, may ma-share ako dyan na example. Kasi, yung kuya ko, nag-move in na siya sa akin dito sa Manila ngayon. And, ayun, dyan siya nakatira sa condo ko. And syempre, pagkain, ganyan, nag-aabot-abot din naman ako. Pero, ayun, di ko sinagot totally. Gusto ko kasi na tipong kikilos din siya. Handa akong tumulong. Ganyan, like, nag-help ako na makakontribute na makatrabaho siya, ganyan, for extra, ganyan. Tapos tinuturuan ko siya kung paano mag-follow up na balikan siya para magkaroon siya ng trabaho. So, agree ako dun sa sinabi mo na hindi naman habang buhay na ikaw na lang bubuhay sa pamilya mo di ba? Kasi kaya ka nga mag-aasawa, so meaning focus mo dun na sa bagong family mo, syempre sa asawa mo, sa ano. And hindi mali na tumulong sa pamilya. Oo, kasi ako din naman, lumaki din naman ako na hindi kami well off yung family ko. But alam mo yun, nakikita ko yung difference na yung iba, asa na lang sa isa, kumbaga, ay oo nga, si ate kaya naman or si kuya kaya niya naman mag-support sa amin, sige aasa muna tayo dito. Yung parang natuturuan mo sila na maging dependent sa'yo. Gets ko rin naman, baka may fear siya na if ever like, tigilan niya yung support niya, syempre mapapangit yung relationship niya with their family. Yeah. Pero siguro kailangan yung daanan yun. Oo, kailangan yung talaga. daanan yun. Na natatakot ka mawala sa'yo yung family mo, iwan ka nila. Mo silang iwan ka, gago. Ikaw yung kailangan nila. Totoo. Galit sila sa'yo. Diyaan mo, gago. Parang alam mo yun. Tatanda rin yan, titinurin yan. Parang maintindihan ko pa ako, kunwari, like, kung sa medicine, yung mga gamot, gastusin sa gamot, na-aksidente si ganito, si ganyan. Pero para sa akin, yung napakababaw na yung kapatid mo, nabaon sa utang kasi kakasugal, gano'n. Or sa luho. Oo, sa luho. Hindi tama yun. Tapos pati yung mga jowa ng mga kapatid niya, doon din nakatira sa kanila. isipin ano? mo. Oo nga pala, yung jowa niya, doon nakatira, umay. Dagdag pala mo Hindi pa siya panganay niya na. May Bunso panganay siya. pa sa kanya. Bunso siya. Bunso siya. O, diba? Di talaga porket Ako pamilya. hindi ka gago. Binasa ko kasi ulit. So, for me, hindi ka gago for wanting to remove your girlfriend from that situation. Kasi gusto mo naman talaga na mapabuti yung financial state ng girlfriend mo at makabuo kayo ng pamilya, kayong dalawa. Pero for me, gago ka sa part na pinapili mo pa siya. Kasi para sa akin naman, mukhang pumili na eh. Pumili na yung girl kasi siya na ngayon nakikipag-break sa'yo. So, the fact na parang binibigyan mo pa ng yung parang magkakaroon sa'yo ng utang na loob yung girlfriend mo. Dahil sinasabi mo na, sige, bibigay ko na lang sa'yo yung pera. Hindi, kasi may usapan na kayo na kung sino unang makipag-break, sa kanya mapupunta yung pera. Kaya nga, probably, kaya nakipag-break na yung inunahan ka na nung girlfriend mo tapos magsasabi ka pa na, sige, bibigay ko na lang sa'yo. Anong bibigay mo na lang sa akin? Usapan naman natin, sa akin naman ito mapupunta dahil ako yung una nakipag-break. So for me, gago ka pa dun sa part na yon na pinapapili mo pa siya. Mukha namang Pumili na. Oo, kasi tingnan mo, nagsabi pa siya na di mo naiintindihan. Wala ka kasi sa kinalalagyan ko eh. Yung mga ganyang wording mukhang sarado isip niyan eh. Sad lang, gets ko rin naman, ba't nagtanong pa yung lalaki, ba't ganyan? Kasi syempre, mawawala na lang yung relationship nila na they were planning to get married na. So,
Yeah, I get him naman. Bakit ganyan din yung reaction niya? Nakakabwisit yung story. Kaya nga eh. Oo nga eh. Kaya nga eh. Oh. Okay, so next story naman tayo from TCU Secret Files. Thank you, TCU Secret so Files. much. Thank you so much. So meron kaming kaibigan, sabi niya, "Pahap naman mga chong, hingi lang ako ng insights kasi ilang araw na akong di mapakali dahil sa convo namin ng jowa ko. Hoy. 3 years na kami. And last year lang kami nag-start na may nangyari sa amin. So ayun, nagplano kaming lumabas. Tapos nag-suggest ako ng place. Bigla ba namang sinabi ni jowa na wag doon kasi mabagal daw ang wifi at isa lang daw ang towel. Ay! Grabe! Ang tanong ko, paano niya alam? Sabi niya, nabasa lang daw niya sa reviews. Pero knowing her, tamad lang yun magbasa eh. Tapos, ang convenient na yung sagot niya. Red flag. Red flag na ba to o napaparanoid lang ako? Kayo, ano bang gagawin nyo kung nasa ganitong situation kayo? Basahin natin yung convo. O, sinong babae, sinong lalaki? Eto, may Ako screenshot na babae. Ay, ikaw babae. May poema. Sandra, ito yung babae, yung naka-white. Okay, go. Ikaw yung lalaki pare. Lab! Ay. Saan tayo sa Friday? Sahod ko na sa paluwagan. 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 Paano maluwagan? Sorry. Kahit saan po. Huwag mo sasabihin. Gusto mo dun sa toot! Sa may water fun? Water fun? Wag doon, mabagal yung wifi tapos isa lang yung towel. Okay. Teka, pero paano mo alam? Charge mo na ako, lab. Yawa! Pre! Kung ako sa'yo, pre, mag-overthink ka na. Yawa! Yun na yun. Ang masama pa dun, alam na ni girl na ganun, kung if ever may nangyari na sa kanila dun. Tapos 3 years na sila, tapos sa 3rd year lang may nangyari sa kanila. Kayo ba, okay, eto mga boys, kayo ba, pag kayo talagang nasa sitwasyon, okay, girlfriend nyo yung naganyan, anong gagawin nyo talaga right as of this moment pag ngayon nagkaroon ng conversation? Ano ba tong na to? Parang motel-motel type ba to? Apartment. Pupunta siguro ako doon, tapos dala ko yung picture ng babae. Kilala niyo ba to? Kilala niyo to? Hinahanap ko siya eh. Ganun eh. Paano kung tumuloy talaga kayo ng girlfriend no? Tapos sabi ng receptionist, "Ma'am, welcome back po." Ma'am, iba na naman? Wow, ma'am, ilan na yan namin kayo hindi nakita. Pangalawa na to ngayong araw Pero seryoso, ano yung gagawin nyo? Siyempre ako mag-overthink ako. Relapse malala. Ako mapapaano talaga ako. Hindi nga, legit na. Pumunta ka na ba dyan before? Pero ano naman for me, kaya naman pag-usapan yan. Oo, baka lang di lang. Super magiging curious lang ako. Pipilitin ko talaga, sino kasama na pumunta ka dyan? Madami ka lang tanong. Ganon. Mas malaki ba yung ethics niya sa akin, yung mga ganyan? Pero okay lang naman na pumunta ka na doon kasi di ko naman hawak yung buhay mo before tayo nag-meet. Tsaka siya na magplano since madalas ka naman pala sa motel eh. Diba? Ikaw na lang magplano tayo. Sana lang tayo. Kasi marami kang alam eh. Pero sa totoo lang, kung, lalaki naman siya eh, feeling ko, madali naman siya makaintindi. Ano lang, sadyang, feeling ko, overthink malala lang siya ngayon. Kasi, charge muna ako, lab eh. Kaya nga, si ate naman kasi, paano rin Ako, lab eh. eh. Gago eh. Kasi obvious pa eh. Charge mo na. Baka naman kasi, ayaw mag-explain ni ate girl dun sa text. Kailangan true call. Yes, Or in person. Pero charge muna siya mag-isip na Hayop eh. ano yung sasagot niya. Lakas maka PBB sa ating pagbabalik nga. Wait lang, may okay. fast talk ako. Charge muna ako. Hayop, biglang na dead bat. Grabe Grabe, di rin nag-isip si ate eh, no? Parang instinctual lang sa kanya eh, no? Wag doon, ang pangit doon. Hayop. Hayop! Okay, move on to the next. Okay, eto, from University Secret Files. Magna cum laude ako nung college, pero bakit ganito lang ako, Lord? Eto, basahin natin. I want to share my story about my struggles after college. Hindi ko na-enjoy ang college life kasi
After my class, uwi agad ng bahay, gawa ng school requirements. Samantala, yung mga classmates ko nag-chill sa kung saan-saan. So, dahil sa hard work ko, ay na-achieve ko naman yung goal ko na gumraduate ako with flying honor. O, colors pala. With flying colors, magna cum laude. Wow, congratulations After ko gumraduate, di ko na alam saan ako magsisimula. Nag-a-apply ako, pero yung ilan, di ako nakapasa. Yung iba naman, wala pang vacant. As of now, I do my part-time job as a kitchen assistant sa isang bake shop dito sa amin kasi wala na akong pera. One time, umuwi ako sa bahay, I closed my door, and bigla na lang tumululuha ko, and I questioned myself and God. Magna cum laude ako, pero bakit ganito lang, Lord? Yung mga kabatch ko, nakahanap sila agad ng work. Yung iba nga, walang Latin honors, pero may trabaho na sila. Kung alam ko lang sana na ganito pala result ng lahat ng pagsusumikap ko sa pag-aaral, edi sana in-enjoy ko na lang college life ko. Sabi nila, ticket ko yung honor ko to find a better job. Pero hindi naman pinapansin, mas gusto pa rin nila yung may experience. But after that deep conversation with God, nung kumalma ako, na-realize ko months lang pala ang agwat after my graduation. Why am I rushing myself para sa katulad ko na nape-pressure sa adulting life and feeling napag-iwanan na, keep on pursuing yourself but don't rush. Take it slow at makakarating ka rin. Sabi ko sa'yo, kaya hindi ako masyadong nag-aaral nung college Ganun lang din Sinagot niya din naman yung sarili niyang Rush yung sarili mo. Fresh grad months pa lang nung graduate ka, chill ka lang. Tsaka unang-una, yung Latin honors, it's just like an indication kung how hard you've been, working, which is tama naman. Sinabi niya, sinagot niya rin yung sarili niya. How hard you've been working while you were in college. Pero again, hindi pa rin naman yan guarantee kung saan ka mapupunta talaga in life. Yes. Oo. Ika nga, hindi naman race yung buhay. May kanya-kanya tayong timeline. So, Parang din talaga doon mo din makikita na parang minsan nasa diskarte talaga ng tao. Like, kung paano, alam mo yun, mag-grow sa work, ganyan. sa totoong buhay. I just think he's just, the person who posted this is just rushing. Yeah. Wait ka lang. Nape-pressure Fresh grad ka pa lang. I feel like dumagdag sa kanya yung financial status niya ngayon kasi wala na nga daw siyang pera. So parang I feel like yun yung nagpa-pressure sa kanya na parang syempre ang hirap kaya ng walang pera, no? Totoo. Talaga. Limited yung mga gawa mo, but also like yung isip mo na din kung saan-saan, 'di ba? Damn worries. Oo. So it's valid what you're feeling. Yeah. Meron ako gusto i-share, si Aki, parang medyo ganyan yung Di ba na kwento niya? Naghahanap daw siya ng naghahanap siya ng work. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, ano ba yung mga ina-applyan mo? Sabi niya, project manager daw, ganyan. Yun nga, kasi he's trying to aim too high, agad. Agad. So sabi ko, bakit 10 kagad yung ina-applyan mo? Dapat applyan mo is yung hindi entry level talaga. Para magka-experience ka muna. Yun nga yung inano sa kanya ng nanay niya. Sabi pa niya, nakapagpasa na daw siya ng mga nakapag-apply na daw siya. Kaso, hindi daw siya nakuha. Nagtataka siya. Sabi niya nakailan na daw siyang rejection. Sabi pa ng nanay niya, bakit? Ano ba yung in-applyan mo? Hindi pala entry level. So, obviously, they want somebody in that position with experience or dati nang nandun sa organization na yun, na matagal na. Iaangat na lang nila. Yeah. And guys, we always start from the bottom. Don't compare your chapter 1 to somebody else's chapter 50 or something. Like, kailangan mong pagtrabahuan talaga yun. And be realistic. Tsaka meron din parang tinanong ko sa kanya na parang, anong mga kumpanya ba yan? Baka malalaking kumpanya din yan. Sabi niya, mga malalaking kumpanya din daw talaga yung in-apply niya. Sabi ko, never mo ba na-consider na parang mag-apply ka sa startup? Sabi niya, bakit startup? Ganun. Parang wala daw masyadong credentials kapag, Sabi ko, wala rin naman siya masyadong credentials pa Ito nga, sinabi ko sa kanya na parang, para sa akin pare, pag mag-a-apply ka sa startup, kasama yan parang, pag nag-apply ka doon,
pag lumaki yung business, Sama ka. mas mabilis kang maangat. Gets? Like yun yung sinasabi ko sa kanya na parang, kung gusto mo din, kung titingnan mo lang din yung perspective din sa ganung bagay, baka pwede mo siya makonsider. And sabi ko din sa kanya, pag nag-apply ka sa startup, parang yung experience mo talaga is lalawak. Kasi, sasagarin ka ng ng startup eh. Malaki role mo. Oo, na kung hanggang saan kaya mo. Oo. Na parang... Kasi they're gonna try to take as advantage of you talaga kasi binabayad nila. Kasi konti pa lang yung pera nila eh, di ba? Konti pa lang. So parang para sa akin, kapag nagawa mo yung mga ganung trabaho at nag-apply ka sa malaking kumpanya, yan yung mapapakita mo na eto yung mga ginawa ko para sa kumpanya na to. Gets mo ba? Like yun yung sinasabi ko sa kanya na parang wag niyang maliitin yung mga startup. Kasi lahat naman ng mga malalaking kumpanya is naging startup. Nag-start sila. Bro, kailangan talaga ng experience sa mga... Kasi ayaw mo din naman na matanggap ka tapos mag-fail ka at that job. Mas pangit yun. Mawindang nga, parang wow, ganito pala to. Yeah, mas papangit lang yung kumbaga reputation mo. Yeah, this is for you then. As well. O kaya okay lang na kitchen assistant ko muna ngayon. It's alright. Yeah. Bago nga ako nag-artista, kinonsider ko nga mag-work sa i-brief nyo lang sa Oo, parang naisip ko, sabi ko, what if kaya parang try ko kaya mag-work? And even like when I was in college, kasi mahilig ako mag-ipon talaga as much as I could. Kahit baon ko ganyan, iniipon ko talaga yan. Kinonsider ko nga yun, hindi nga ako parang nag-isip na, ay hindi, dapat gusto ko maging artista, dapat bongga na ako, ganito, ganyan. Hindi you start from the bottom talaga eh. Kaya ako nag-kiddie crew ako dati. Ay, di ba? May ganun din! Yung entry level talaga yung grade 1 ako eh. Oo. Nag-kiddie crew din. Pangarap ko yun dati, yung kiddie crew. Hindi ko Ang astig eh, ganda ng mga suot ni Lolox, Jollibee. Good morning po, welcome to Jollibee. Diba? So, Cute! So yes, tama ka, take it slow, makakarating ka rin. Tignan mo. Take it slow, makakarating ka rin. Yes. Tignan mo, may nakukwento tayo about kiddie crew. So kung hindi yun nangyari, edi wala, di ba? Ilagay ko nga sa resume ko yun. Oo, actually. Tama. Kiddie Crew 2008. Batch 2008, yes. Diploma or diskarte? Oh, di ba? Sex! Ewan ko talaga. Guys! Ay, na-miss ko kayong lahat. That's it for today! Palakpakan natin yung sarili natin. Palakpakan natin lahat kasi na-miss ko kayo. Kayong lahat. Pati kayong lahat, miss. Guys, sa lahat ng bumubuo ng Triggered, thank you so much for having me guesting. again. Huwag naman yung guesting. As a guest ka talaga. Oo, As a guest parang no? ganun yung atake eh, no? Thank you so much, guys. At nako sa lahat ng mga nanonood dyan, kung nagustuhan nyo yung topic namin, sa mga pinag-uusapan namin, and kung may gusto ko yung pag-usapan namin, huwag niyong kalimutan, syempre, catch us at ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM official Facebook page, and also follow niyo na rin yung pinakabagong TikTok account ng Triggered. Yes, it's Triggered_ATM. Nako, fresh episodes drop tuwing Friday at 7 p.m. guys. Mapapanood nyo rin kami sa Kapuso Stream every Sunday 3 p.m. sa wakas. Woo! Ayan guys, thank you so much for tuning in. See you next time dito sa Triggered!